gikan bisan unsang kalistanan kay siya muhatag sa tanan tang kinahanglan. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagtatapos, siyang bahaling na batunan mao'y agong katagbawan, siyang pahulay kalinaw sa tanan nga mga adlaw, dihas Ginoo walay butang. Okay, mayong aga naman sa atong tanan. Mayong aga gid sa tanan-tanan nga mga maukod naton nga tagpalamati sa kanginan. Ay ang tanan Good morning sa kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himuto. Mayong aga pastor kag sa tanan nga mga listeners. Good morning gid no. And also good morning dira sa may Danawan, dira sa may San Jose no. Labi na gid sa mga nagapamati dira sa aton. Nalipat ko sa inyong mga ngalan no. Ara kita dira kagapon sa nag-celebrate sang birthday with dedication bawat salamat gid sang manamit nga panyaga tungod sang manamit nga pagkaon siyang bisan medyo lalakton pero sulit no kanamit sang humba dira. Mayong aga sa tanan-tanan dira nga mga members ni Pastor Jonaber Tabligan dira sa may San Jose. Mayong aga gid sa inyo tanan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, sa liwat mayong aga kag welcome naman sa aton nga programa ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton nakabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Mayong aga sa kay Ma'am Angelina Aquilio Di Mausa kag Jair Saripi Garganera. Mayong aga kag sa kay Junini Madran. Mayong aga gid. So sini nga aga sa aton nga pagpamalandong padayonon naton ang aton ginatun-an diri sa Luke chapter 12 kag basahon na naton ari na kita sa verse number 18 no down to verse number 21. Ano ba ginhambal sa pulong sa Ginoo diri? Siling yan diri. Amo ini ang himuon ko, kubon ko ang akon mga tambubo kay magapatindog sing dalagko pagid nga mga tambubo nga akon pagabutangan sang akon patubas kag sang iban ko nga mga pagkabutang. Magasiling ako sa akon kaugalingon mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig. Magpataway ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Pero ang Dios nagsiling sa iya buang-buang karon gid nga gabi mapatay ka. Kasi sino karon ang makapulos sining mga pagkabutang kag intigana mo para sa imo kaugalingon.
Subong man sini ang nagatipon sa manggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa atubangan sang Dios. Ang ginuugid magapakamayo sa iya pulong nga aton gid basta sinigid nga aga. Amay nga langit nun Dios sa gamanan, salamat sining nga adlaw, sining nga kaagahon kay mo gintugot ka ginatag. Sa diin Ginoo kami makapamalandong, makapamati, makabasa sa imong pulong. Salamat sining nga pribileyo nga imong ginatag. Salamat Ginoo sining nga ministry. Kani Lord, nagapray kami nga kabay ini mangidako pagid nga pagpakamayo sa mga tao nga nagapamati ka nagasunod kini sa matag adlaw gid nga tanan. Nagabay pa Ginoo ini mga programa, makatag comfort, makatag buhi nga paglaom, labi na gid sa mga kalag nga nawad-an. Labi na Ginoo sa mga wala pa iya sa relasyon dira sa imo. Kani salamat gid Ginoo sining aga. Kami tayo malagad, mga pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, mayo nga aga, kag welcome gid no sa aton tanan, sa aton nga programa labi na gid sa aton dira nga mga nanay, aton dira mga tatay, mga lulo kag mga lula nga aga pagid yaga mata, kag aga pa nagabukas ang ilang mga transistor radio, kag naka-tune in na iya sa 89.5 FM. Now, kung ninyo madumduman, kagapon gintunan naton ang isa ka tao, no? Nga ginatawag sa Biblia, buang-buang. Or isa ka mangunguma, kaginambalan sang Dios nga, buang-buang. Nga ginambalan siya. Now, diri iya sa verse number 16, 17, makita naton, tungod kay ginpakamayo siya, no? Kung mo lang tawon, ara sa iyang tanan. Pero, mga kaabyanan, kung mo makita, lain o kung wala niya ginpasalamatan ng Ginoo, wala niya gindayaw ang Dios siya kaboy. Instead, ginlantaw niya, kaginangko niya, ang kadalagan nga naangko niya, ginako niya. Amo na makita naton diri, no? Siningaga. So karon naton ini padayonon siningaga. Ari nakita sa verse number 18 kag 19. So ano makita naton diri? Siling niya, ari, amo ini, so diri sa 16, 17, makita nimo nga nag-uswag siya, no? So, anong iya ginhambal pag-abot sa verse 18? Amo ini ang himuon ko, kubon ko ang akon mga tambubo, nga kag magapatindog sing dalagko pagid nga mga tambubo, nga akon pagabutangan sang akon patubas, kag sang iban ko nga mga pagabutang. Wow, kubon yang gamay nga budiga, no? So, sa aton pagkaron, kag isla sang dalagko, kag verse number 19, magasiling ako sa akon kaugalingon, kita mo no? Pero may makita ya, iya lang gid kaugalingon, ako. Na siling niya, mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig, magpatawhay ka lang, magkaon ka mag-inom, kag magpangalipay. Wow, kasubo mga kabyanan, no? Amo na ginambal niya sa kaugalingon, magpangalipay, magkaon, kay may madamo nga maayo nga mga pagkabutang sa iyang kabuhi. Now, ano makita naton diri ikatatlo? Ang makita naton diri amo ni, ang iya plano amo ang iya ginsunod. No? Diri sa verse number 18 kag 19, anong iya nakita? Sa nagagutok na ang iya mga manggad, ang iya mudiga, siling niya gubon ko ni, islan ko sang dako. Tigin guba niya, islan sang dalagko. So anong makita naton diri kay iya plano iya gisunod? Una, makita naton diri ara ang ginatawag self-confidence. Grabe gid pagsalig sa kuglingon na ini piyo na wala na niya sing may makatupong, wala sa may makakuba, siling niya wala na niya sa may makakuha. Ang iya nga pagpati ara na siya kaugalingon. Kunin mo lang tawon, wala na sa sing iban pa nga nakita, wala na sa sang iban pa nga napangunaunaan, kundi nga magita niya sa iya kaugalingon nga at least nagid siya kaayo. Ang iya palabuton sigurado na. Ang iya buwa sigurado na. Siling niya gubon ko ning gamay, islang ko ni dako. So makita naton abyan ang iya confidence ara na sa iya kaugalingon. Ang iya na lang gid nakita niya nga piho na gid, sigurado na gid. So una makita naton self-confidence. Kag makita naton ina selfish. Maiya-iyahon nga klase sang pagsalig. Ikadua makita nimo ang wala sing pulos nga panguna-una. Or wala sing pulos nga ginhimo niya. Nga
Sila nga gubon ko, I will build greater. Na, sila nga magapatindog pagid ako sing dako. Kunin mo lang tawon, nagtipon siya sang manggad or mga ayaw nga mga pagkabutang para sa iya kaugalingon. Pero kung tanawon mo, wala naman siya panahon para sa Diyos. He improved his property, but he ignored his poverty of soul. Naga-improve siya materially. Naga-uswag siya materially. Pero ang masubo, kunin mo lang tawon, nasikway niya, kag nabaliwala niya ang iya kinahanglanon sang iya kabuhi kag sang iya kalag. Nalipat siya, no? Nangin manggaranon sa materially. Pero ang iya gali spiritual life, wala na. Amo na mga kabyanan sa atong karong panahon. Kaysa nalingaw na kita sa mga bagay kag mga butang, nga sa sini nga kalibutan, talikdan kag bayaan man lang naton. Nalipat kita nga may mas labi pagid gali ka importante. Amo ang aton kalag. Kaya ting aton kalag, maatubang iniya sa Dios. Kung aton lawas, ang mga butang sini kalibutan, mapabilin sini nga duta. Hindi naton madala. Wala sing kapuslanan. Kung mag-aabot ang tiyon, nakita naman naton ano bala nagakatabo karon sa aton panahon. Dalagko nga mga ginpundar sa kabuhi, pero sa isa lang kaadlaw, sa isa lang ka oras, sa isa lang kasimana, magakaladula ini tanan. Kaya tatlo nga makita naton, hindi lamang selfish, hindi lamang useless, no? Ikatatlo nga makita naton diri ara sa iya ang ginatawag malipot nga kalipay. Nga siling niya sa verse number 19, ano ang balya daw? Magasiling ako sa akon kaugalingon, mapalaron ka. Wow, pirti, no? Dito sa ano bala? Ara na sa imo tanan. Siyempre masiling kagid nga mapalaron. May madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig. Wow, grabe. Mapalaron gid. Iti ara na danan mo. Pero ulan tawabla. Siling niya mapatawhay ka lang. Amo na yambal siya kaugalingon. Mapatawhay ka lang. Magkaon. Mag-inom. Kag magpangalipay. Wow. Abyan. Perte kalipot. Kag perte kanubo. Kakalipay. Para sa iya kaugalingon. Kaya tungod kay ara na sa imo ang tanan. Yati, magkaon ka lang. Mangalipay ka lang. Kunin mo lang tawon, gin-assume niya nga ini mga butang ara sa iya, amo ang makasatisfy sa iya nga kabuhi. Pero abyan, nalipatan gid niya ang matutuod nga kabuhi. Ang nakita lang niya ang iya presence nga kahimtangan. Wala niya makita ang iya palaabuton. Wala niya makita ang buwas. Amo na gali, no? Kung hindi naton makita ang aton, wala naton ginalantaw ang aton palaabuton, kung subong lang aton ginalantaw, ang aton nga kabuhi, amo ini mga plano nga selfish. Mga handom nga selfish. Mga handom nga magakaladula lamang, kag magataliwan, kag ibilin lamang naton sini nga kalibutan. Amo naging tawag siya sa Biblia, buang-buang nga tawo. Ano bagid? Ikaapat sini nga tinion, sini nga kaagahon. Makita naton ang peligro nga iya madangatan. Ano nga peligro ang iya palaabuton? Ano nga kabudlayan ang iya madangatan? Verse 20, ano ang baldira? Pero ang Dios nagsiling sa iya, buang-buang, karon gid nga gabi mapatay ka. Bisin o karon ang makapulo sining mga pagkabutang, kagintigana mo para sa imo kaugalingon. Grabe, no? Ang tawag sa iya buang-buang. Amo ni gali ang peligro nga iya ma-experience sa palaabuton. Anong peligro niya diri? Number 1, ara ginatawag divine confrontation.
Anong hambal sa Ginoo sa iya? Pero ang Dios nagsiling sa iya buang-buang karon gid nga gabi. Ging kumprontar sa sang Dios. Manabyan amo nang balantayan. Amo na ang alandaman sa ato nakabuhi. Kay hindi ta makabalibad, kag hindi ta makasarang, kag hindi kita makalampuas, kag hindi ta makaikyas kung ang Dios amo na magkumprontar sa aton. Ano ang bala sa Ginoo siya buang-buang karon gid nga gabi mapatay ka? Yang Ginoo may gahom niya sa pagambal sina kiti iya ta mo. Siya ang tag-iya sa aton. Ining tao nga ang iya ginaistorya iya lang kaugalingon, ining tao nga ang iya ginapanghandom ang iya lang kaugalingon, ini nga tao nga iya nakita ang para lang siya kaugalingon ginambalan sang Dios karon gid nga gabi. No? Kaya abi niya siya pangununa makita ni mo bala sining nga tao nga nakontrol na niya ang iya kabuhi. Bot sing ganon nga siya na pa gusto kung saan siya mapatay, siya pa gusto kung saan siya gusto nga luya kung anong handom niya. Amo na makita naton sinisaya pero lantawa ano hambal. Diri gali sini nga verse gapanumdom gid sa aton nga hindi kita ang nagakontrol sa aton kabuhi. Nga hindi kita nagakontrol sa aton kabuhi. Nga kung maghambal ang Ginoo nga karon kuhaon niya ta wala ta mahimo. Mga kaabyanan, amo nang realidad sa aton nakabuhi kag masakit ina para sa aton. Nga ay nagpagusto na kita mo. Abi naton kontrolado na naton aton kabuhi, abi naton kontrolado na naton nagakatabo sa kalibutan pero hindi gali. Hindi naton makontrol, hindi naton mauyatan. Mga kaabyanan, we cannot control sa aton nakabuhi kung ano ang matabo. Diyos lang na iya. Ang Ginoo lang na makahimo sina. Nga ang aging kumprontar sa Ginoo kay kadua nga nakita na kontriya mo niyo. Tungod sang sala nga konklusyon niya sa iyang kabuhi. Anong konklusyon niya sa iyang kabuhi? Siling niya, balik kita sa may verse 19. Magasiling ako sa akong kaugalingon, mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig, magpataway ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Huway kagidi kakita nga nag-mention siya, nga magdayaw kag magsimba sa Ginoo. Ang iya magkaon, mag-inom, magpangalipay. Kaya makakon mo lang na. Daw ano bala ina kasubo. Mga kaabyanan. Amo na ang makita naton diri nga masubo nga konklusyon niya sa iya nga kabuhi. Abi niya amo na ginantanan. Pero wala sa kabalo. Ano sila sa Ginoo? Buang-buang karon gid. Buhaon. Mapatay ka. Kaya mo na bala mga kaabyanan. Sa ato ng kabuhi, labi na gid kita karon. Amo na nga hindi kita magpabukal. Abi naton kay amo na nang nalabot naton, abi naton kay amo na ning estado sa aton kabuhi, do wala na kita pakialam sa Dios. Abi naton kita nang injakto, abi naton kita na ginang husto, abi naton kita na gidang maalam. Hindi. May Dios pa mga kabyanan nga makatayog, makakuha sa aton kabuhi, ilabi na gid sang tanan nga may ara kita mga kabyanan. Amo na sala nga konklusyon sa iya nga kabuhi. Kag abi nimo mga kabyanan ari ang pinakasubo sa aton kini nga kabuhi. Kung nimo latawon sala nga kalkulasyon sa iya nga kabuhi. Nga anong ihambal? Nga makasiling kita sala nga kalkulasyon. Kaya abi niya magapangalipay na siya. Abi niya makapagusto na siya. Anong hambal sa Ginoo sa iya? Pero ang Dios nagsiling sa iya buang-buang karon gid nga gabi mapatay ka. Sin-o karon ang makapulos sini mga pagkabutang kagintigana mo para sa imo kaugalingon. Sino makapulos? Amo nang pinakamasubo kag dapat naton talupang doon samtang kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Amo na abyan nga aton kabuhi. Kay isa wala na giti panahon sa Ginoo mo. Do dira na gid na focus sa aton nakabuhi. Abyan dumdumon tagid. Una-unahon tagid. Nga
maabot gali ang tion nga ang tanan nga pagpangabudlay naton bayaan naton. Hindi naton madala. Hindi pagkalimti ang Dios sabihan. Hindi gid pagkalimti. So amoy na. Una kagina nakita nato no. Ang sala nga plano. Kadua, nakita naman naton ang iya palaabuton nga peligro. Ang pagkuha sa tanan labi na gid iya kabuhi. Kay katapusan diri mga kabyanan. Verse number 21 anong hambal. Subong man sini ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon pero hindi manggaranon sa atubang sang Dios. Hari ang ginatawag naton prinsipyo nga ginapahayag kag ginatudlo sang Dios. Anong prinsipyo? Kag gusto itudlo sang Ginoo sa aton sining nga aga. Una, iyagin tudlo kagin paanggit kundiin ang pinaka-importante. Siling niya, subong man sina ang nagatipon sing banggad para sa kaugalingon pero hindi manggaranon sa atubangan sang Dios. Bot sing anon mga kabyanan. Anon tamaning damo-damo nga kwarta. Anon tamaning damo-damo nga mga salakyan. Anon tamaning mga lapad-lapad nga mga duta. Tanan nga mga manggad nga ara sa aton pero hindi kagwala kita sa insakto nga relasyon sa Dios. Wala gali gyapon pulos mga kabyanan. Ang pinakamaayo kon ara na simong tanan, insakto kag tadlong pagid ang imo relasyon dira sa Dios. Pinakamaayo na mga kabyanan. Kag ang pinakasubo pagid kon wala ka na sang tanan, wala ka pagid relasyon sa Dios. Wala na manggad, wala pagid relasyon sa Dios, pinakasubo pagid. Amo pagid ang pinakamabudlay sa aton. Oh? Abyan mo to kini kugma ko sa Ginoo. Ano nakita naton sini nga parabol? Ang iya gin-invest ang iya manggad diri sa kalibutan. Kin-invest gid niya. Kag nakita nimo, grabe ang pagtin-at sa iya investment. Napuno. In fact, kinguba pagid gani ang gamay kay kini sila sa dako. Pero lang tawabla but his spiritual account was bankrupt. Wala gid. Spiritually bankrupt gid. Why gid? Butsi ganon makaluluoy gid mga kabyanan. Butsi ganon nga ang mas pinagali kabugat kag pinakadako hindi ang material nga butang kundi ang relasyon naton sa Ginoo. Anong butsi ganon? Importante abyan nga tulokon tagid nga ang kinahanglan sang aton gali kalag amo ang Dios. Mga kabyanan. Amo na nga tagaan tagid na importansya. Kag ikatatlo o ikadua nga makita naton diri sa prinsipyo nga iyagin pakita hindi lamang nga gintudlo niya kung ano ang pinakabugat, ano mo namang garanon kung wala ka relasyon sa Dios. Wala gyapon. Ikadua, bisan ara na sa aton ang tanan pero wala gali kita gyapon sang pulos kung wala kita sing Kristo sa aton nga kabuhi. Nga to be rich, saling niya, ang buot sing ganun sini, to live with faith. Nagakabuhi nga may pagtuo kay Kristo. Subo nga iya Dios kag manuluwas. Amo ginaya. Kaya ano gani ang balsang Biblia, no? Aton balabasahon, ano gani ang balsang Biblia diri? Amo ning pinaka-importante nga aton nga makita, no? Sa aton nakabuhi. Ari. John chapter 1 verse 12. Pero mayara ginman nga nagbaton kag nagtuo sa iya, gani ni sila ginatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. No? Mangin anak sang Dios. Amo na ka-importante. Abyan utod kag inigugma ko sa Ginoo. Kung siganon naton kabuhi kon wala tayo Kristo banitigin, wala gini ang pulos. Hindi ta gini ang puslan. To be rich, siling niya means to live with faith. Pagtuo sa Dios, amo gina pinaka-importante. Kaya ang Dios among tanan para sa aton. Ikadua,
Not only faith, but generosity. May pagkaaluan. Maaluan nga kabuhi. But siya ganon, wala lang nagatipon, kundi sa iya para siya kaugalingon, kundi naga mabinuligon, kag nagapaambit ano ang pagpakamayo nga ara sa iya. Kaya ikatatlo, obedience. Matinumanon sa Dios. Amo ning isa pagid sa pinakaimportante sa atong kabuhi. But siya ganon, mga kabyanan namo ni. To store up treasures in heaven through love, service, and sacrifice. Luyag naton magtipon, mag-imbak, ng manggad sa langit, siling nga, kinanglan, napunan kita sa pagigugma, napunan kita sa pag-alagad, kapag sakripisyo. Sa ato na kabuhi. Sama na. But siya ganun na mo ni. In contrast niya, manggaranon ka, pero wala ka sa Ginoo, bankrupt gihapon. Ang pinakasubo pagid, wala na ta mga pagkabutang sining kalibutan, way pagid ta relasyon sa Dios pina na ginakasubo. Kaya nagantos sa tadi sa kalibutan, magaantos pagid ta sa palaaboton. Kamu nabyan kinanlan. Manggaranon man ta o komplikado man ta. Importante kag labi kag labaw sa tanan amo nga may Kristo kita sa ato nakabuhi. Amo na kung mag-abot man ang kamatayon, nakaangkot kita ang kaluwasan nga ginatanyag sang Dios sa aton. Kag ikatatlo nga makita naton diri. Kabyan, hindi lang pagtanawa ang subong, kundi ang palaabuton. Kung kaya isang ginatulok naton ang subong lang abi mo. Wala kita gatulok kung ano ang matabo sa aton sa dason. Wala kita nagalantaw kung ano ang matabo sa palaabuton. Aton balabasahon ang Biblia. Siling sang Matthew chapter 6, no? Kung bala basahon diri. Ari siling. Ari siling sa pulong sang Dios. Verse number 20. Sa baylo magtipon kamo sing manggad sa langit, sa din wala sing sapat-sapat, kag tuktok nga makautot, kag ang mga makawat hindi makasulot sa pagpangawat. Kay kun diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Katahom nga minsay sang pulong sang Dios. Amo na abyan, siningaga, hindi talang tulukon ang subong, kundi ang palaabuton. Ano ba lang kabuhi isang tao diri sa kalibutan? Kung mo tanaw ng kabuhi sa kalibutan naman niyo. Recycle. Matao kasi niya kalibutan, maagi ka sa proseso, mangin bata ka, mangin dalagita o sultirito, hasta magsultiro, hasta nga mga sawa, ka matigulang, kag mapatay. Amo na, cycle, garis ka ang kabuhi tagabalik-balik. Pero dumdumon ta, nga maatubang gali kita sa Dios. Ikaron ano, kung ang atong ginapanulok, diri lang sa duta, paano yang ato spiritual? Kaya importante yung spiritual ng kabyanan, kaya mapatay kita kag matubang sa Dios. Kaya maano kita? Maano kita? Kung magatubang na kita sa Ginoo. Kaya diri sa duta, nalipat kita sa iya. Wala na kita panahon sa iya. Kaya mo na abyan siningaga mo ni. Na-reminder sa aton. Agod nga hindi kita magtalang kang magsala sa aton mga desisyon. Magtipon kita sing manggad dito sa langit. Kasi siling sa Biblia, kung diin ang imo manggad, dito imo tagipusoon. Todo, kung diin imo manggad, dito imo tagipusoon. Tubot si ganon, abyan siningaga. Diin kita matipon sa aton manggad dito sa langit. Dito kita ya sa langit. Put our treasure where our heart belongs. Diyan bala kita na belong. Hindi siyempre sa Ginoo. Paano karon kita makatipon sa manggal sa langit? Kung wala na kita nakadumdum sa Ginoo, kung wala na kita nakapangunauna sa Ginoo, kaysa siningaga, ikita naman naton nga gintawag siya sang Biblia or sang pulong sa Dios o ti Kristo nga buang-buang. Inigintun naton. Kaya iyan na lang tanan kaugaling